Buisit! Malas talaga. Hayop talaga yung lalaking yun eh. Ano ba kasi ang nangyari? Nagtatanong ka pa? Talaga bang gamong gulangin laman ng utak mo, ha? Ang alam ko lang kasi kailangan natin umalis sa tinitirhan natin. Hindi mo naman kasi ipinapaliwanag kung ano ang nangyari. Bobo ko talagang babae ka eh. Nasaan ba ang utak mo, ha? Asa talampakan mo, ha? Nagtatanong lang naman ako. Huwag kang magalit. Paano hindi ako magagalit? Makita ko pa lang yung pagmumukha mo, umiinit na ang ulo ko. Tapos magtatanong ka para parang wala kang alam. Pasensya na. Hindi na ako magtatanong. Alam mo, ang mabuti pa, magluto ko na lang ng pagkain natin. Nang sa ganun may pakinabang ka naman sa akin. Oo, magluluto na ako. Kapag nakabawi na talaga ako, babalikan ko yung lalaking yun. Sino siya para pagbantaan ako? Mabilis akong umalis sa harapan ni Romel. Nagtungo ako sa likod bahay kung saan naroon ang banggerahan. Mabuti na lang, may natira pa kaming bigas at sardinas. Yun na lang siguro ang ipapaulam ko sa kanya. Hanggang sa mga oras na yun, hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit kailangan naming mag-alsabalutan at umalis sa dati naming tinitirhan ng asawa ko. Lulong sa sabong at iba't ibang klase ng sugal ang asawa ko. Hindi ako sigurado kung may kinalaman yun sa biglaan naming pag-alis. Ang tinitirhan namin ngayon ay bahay ng tiyuhin nito na sa ibang lugar na nakatira kasama ang pamilya nito. Bahagya pa ako nagulat nang marinig ko ang pagalit na boses ng asawa ko. Matagal pa ba yan? Kanina pa ako nagugutom eh. Malapit na to. Ginigisa ko na lang yung sardinas. Ano to? Sardinas na naman? Aba, purgang-purgang na ako sa sardinas ah. Wala ka na bang alam lutuin kundi sardinas? Wala ka naman kasing ibinibigay na pera. Kaya wala akong mabiling masarap na ulam. Nasa na ba yung kinita mo sa paglalabandera mo? Huwag mo sabihin na naubos mo na. Di ba, ibinayad ko na sa lahat ng utang mo. Araw-araw kasi may nagpupunta sa bahay para maningil. Nahihiya na ako sa mga kapitbahay natin dahil mga nag-e-eskandalo. Maghain ka na nga. Ang dami mo pang sinasabi. Kung wala, edi wala. Hindi na ako nagsalita pa. Baka mamaya lalong uminit ang ulo ni Romel sa akin at mapagbuhatan na naman ako ng kamay nito. Habang kumakain siya, nasa tabi lang ako at nakatingin. Kanina pa rin kumakalaman sikmura ko. Pero kailangan ko munang patapusin siya bago ko kainin ang tira niya. Nang tumayo siya, agad akong lumapit sa mesa at sinandok ang kanin na halos tutong na lang ang natira. Sa ginisang sardinas naman, sabaw na lang din ang natira. Wala nang sahog na talbos ng kamote. Alis muna ako. Maghahanap ako ng pera. Hindi maaaring lagi na lang sardinas ang ipapaulam mo sa akin. Uuwi ka ba mamaya? Hindi pa nga ako nakakaalis. Tinatanong mo na kagad kung uuwi ako mamaya. Kaya ako minamalas eh. Para alam ko lang kung maghahanda ako ng pagkain mo. Bahala na. Basta, dapat pagdating ko, lagi may nakahandang pagkain dyan. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Nasundan ko na lang ng tingin ng asawa ko habang naglalakad palayo. Naiiyak na binalikan ko na lang ang pagkain ko. Nung unang mga buwan ng pagsasama namin, hindi naman ganun ang trato sa akin ni Romel. Responsable at mapagmahal ang asawa ko sa akin. Nasira lang ang pagtingin nito dahil sa isang pangyayari na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. May kaibigan nun si Romel na parating dumadalaw sa bahay. Hindi ko naman ito kinakausap dahil simula pa lang, mabigat na ang loob ko sa kanya. Minsang wala si Romel, dumating ang kaibigan nito at hinahanap siya. Dahil kaibigan siya ng asawa ko, pinapasok ko siya at ipinagtimpla pa ng kape.
Hindi ko na maalala kung paano kami humantong sa kwarto. At nadatnan ni Romel sa hindi kaaya-ayang tagpo. Kahit anong piga ko sa isip ko, hindi ko matandaan kung ano ba ang totoong nangyari ng araw na yon. Mula nun, nagbago na ang trato sa akin ni Romel. Madalas niya akong pagsalitaan ng masakit, insultuhin, at minsan sinasaktan pa. Hindi ko na malayan na pumapatak na pala ang mga luha ko. Magbabayad ka sa ginawa mong pagsira sa pagkatao ko. Sisingilin kita! Hayop ka! Sinira mo ang pagsasama naming mag-asawa! Hindi umuwi ng gabing yun si Romel. Dahil namamahay, buong gabi akong gising. Lahat na yata ng tunog ng panggabing insekto narinig ko na. Maging ang mga kaluskos sa paligid, pabiling-biling ako sa higaan. Iniisip ko rin kung saan nagpunta si Romel. Lumipas ang mahabang sandali. Nagawa na rin akong igupon ng antok. Kinabukasan, nagising na lang ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Napabalikwas ako bigla ng bangon. Para pa rin akong lutang ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano ko uumpisa ng araw ko sa lugar na yon. Wala din kasi akong kakilala. May mga kapitbahay naman kami, pero hindi ko pa sila nakikita man lang. Nagwalis na lang ako sa labas ng bahay. Nararamdaman kong tila merong nagmamasid sa akin. Pagpaling ko sa bahay na nasa gawing kanan ko, meron dong matandang babae na matiim ang titig sa akin. Nakaitim itong bestida. Mahaba ang puting buhok at may hawak na walis. Babatiin ko sana, kaya lang tumalikod na rin ito at pumasok sa bahay nito. Bandang tanghali naman nang dumating si Romel. Mukhang maganda ang araw nito dahil nakangiti nang dumating. May mga dala pang bigas at ulam. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kagabi pa ako naghihintay sa'yo. Ayoko kasi na umuwi na wala man lang akong dala kahit na ano. Buti nga sinaswerte pa rin ako. Nanalo ka ba sa sugal? Ano sa tingin mo? Kung natalo ba ako, sa tingin mo may dala ako ngayon? Oo nga naman. Ipaghahanda na kita ng pagkain. Mamaya na. Kumain na rin ako bago umuwi dito. Oo, sige. Sasapinan ko na lang yung higaan mo para makapagpahinga ka na muna. Kailangan pala makahanap ko ng trabaho rito sa lalong madaling panahon. Hindi sa lahat ng oras sa akin ka aasa ng pagkain natin. Oo, magtatanong-tanong nga ako sa mga taga rito kung meron ditong pwedeng pasukan. Kahit kasambahay ayos na sa akin. Magtatagal na ba tayo dito? Sa tingin mo kaya makakabalik pa tayo sa dati nating tinitirahan? Nagtatanong lang naman ako. May mga gamit pa kasi tayong naiwan dun eh. Huwag mo nang intindihin yung mga naiwan nating gamit doon. Ang mahalaga, natakasan ko na yung mga naghahanap sa akin. Sige, maiwan na muna kita. Aayusin ko lang ang mga dala mo. Sige, labas na. Tansya ko, aabot naman ng 1 linggo ang biniling bigas at ulam ni Romel. Kailangan lang makahanap na ako ng trabaho. Habang tulog si Romel, lumabas muna ako ng bahay. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung anong pwedeng maging trabaho sa lugar na yon. Nag-alok din ako na kung sino ang magpapalaba o magpapalinis ng kanilang bahay. Pero lahat sila sinabi na bihira ang ganong trabaho sa lugar na yon. Naiintindihan ko naman, masyado na kasing liblib ang lugar na yon kumpara sa inalisan naming baryo. Narinig ko naghahanap ka ng trabaho. Ha? Kayo po pala, Lola? Oo po, naghahanap nga po ako. Kahapon lang po kami lumipat dito. Kaano-ano ninyo ang dating nakatira sa bahay na yan? Tiyuhin po ng asawa ko yung may-ari ng bahay na yan. Sa pagkakaalam ko po nasa ibang lugar na nakatira kasama ng pamilya. Ganun ba? Babalik tayo sa tanong ko.
May trabaho akong iaalok sa'yo kung papayag ka. Tatanggapin ko po kahit ano pa po yan. Kailangan ko talaga ng trabaho. Tatanawin ko pong malaking utang na loob kung bibigyan niyo po ako ng trabaho. O sige, kailangan ko ng tagalako ng aking mga pananim na gulay. Yun lang po ba? Kaya ko po yan. Madali lang naman po yung trabahong yan eh. Huwag kang magsalita ng tapos, Ineng. Hindi ito tulad ng inaakala mo. Ang sabi niyo po kasi maglalako lang naman ang pananim niyong gulay. Hindi naman po mahirap yun eh. Tama ka, pero hindi sa baryo na ito ka maglalako kundi sa ibang baryo. Ho? Bakit naman po sa ibang lugar pa? Dahil walang bibili sa'yo sa oras na malaman nilang galing sa akin ang itinitinda mong gulay. Hindi ko po maintindihan. Bakit naman po sila hindi bibili sa inyo? Kung magtatagal kayo dito ng asawa mo, malalaman mo rin ang dahilan. Payag ka ba sa inaalok kong trabaho? Na maglako po ng gulay sa ibang baryo? Oo. Oo, payag po ako. Kailan po ako mag-uumpisa? Bukas ng umaga ka mag-uumpisa. Bago mag-alas 6, dapat nandito ka na sa bakuran ko. Sige po, Lola. Guada. Sige po, Lola Guada. Asahan niyo po na maaga pa lang nandito na ako. Tumango lang sa akin si Lola Guada. Walang pagsidla ng nararamdaman kong saya. Akala ko talaga, hindi ako makakahanap ng trabaho. Sino mag-aakala na kapitbahay ko lang pala ang magbibigay sa akin ng trabaho? Binaliwala ko na lang ang nakikita kong kasungitan ng matandang babae. Pagbalik ko sa bahay, gising na si Romel. Nalukot ang mukha nito nang makita ko. Saan ka ba nang galing? Lumabas lang ako. Nagtanong-tanong kasi ako ng trabahong pwede kong pasukan. May nahanap ka naman ba? Oo, yung matandang kapitbahay natin. May mga pananim siyang gulay. Gusto niya na ako ang maglako nun. Baka hindi na niya kayang maglakad ng malayo. Ano? Maglalako ka ng gulay? Gasino lang ang kita mo dyan. Baka kulang pa sa isang araw na konsumo natin dito sa bahay. Wala na bang iba? Pansamantala lang naman. Maghahanap din ako ng trabaho na may malaking kita. Kung ikaw ba naman ay pumayag na sa alok ng kumpare ko di sana tiba-tiba ang kita mo ngayon. Hindi ka kasi nag-iisip Huwag mo naman sanang ipilit ang trabaho na yun. Alam mo, hindi ko kayang magtrabaho sa bahay aliwan. Hindi ko kaya na makisalamuha sa iba't ibang lalaki na hindi ko naman kilala. Nagawa mo nga ang patulan ng kaibigan ko noon Tapos sasabihin mong hindi mo kaya magtrabaho sa ganung lugar? Huwag mo nga akong gawing tanga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko alam kung paano yun nangyari? Basta ang natatandaan ko lang. Tumigil ka na nga. Pinapainit mo na naman ang ulo ko Tiyakin mo lang na makakahanap ko ng trabaho na mas malaking kita. Dahil kung hindi, malilintingan ka sa akin. Pagod na ako sa pagpapalamon sa'yo. Oo, maghahanap ako. Magluto ka na nga. Kanina pa ako nagugutom Kilos na! Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Oo, heto na, magluluto na ako. Habang nagluluto, panay naman ang tulo ng luha ko sa mga mata ko. Naalala ko rin kasi ang mapait kong karanasan na yon. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang nangyaring yon. Hanggang ngayon, lagi pa rin akong sinusumbatan ni Romel sa kasalanang hindi ko naman ginusto. Naging bangungot din yun sa akin na hanggang ngayon nagdadala pa rin ng takot sa akin. Hindi ka pa ba nakakaluto? Ano? Hihintayin mo bang tumirik ang mata ko sa gutom? Malapit na to, sandali na lang. Kahit na kailan, napakakupad mong kumilos. Pasensya ka na, basa kasi ang mga kahoy. Basa pala di sana binilad mo kanina. Kung ano-ano kasi ang inuuna mo
Alam mo, kung pwede sanang hindi na kita uwian dito, ginawa ko na. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo eh. Nakakabwisit ka na kasi. Imbis na makapag-relax ako rito sa bahay, pinapainit mo lang ang ulo ko. Huwag ka nang magalit. Heto na ang pagkain mo. Kumain ka na. Nakakawalang gana ka eh. Umalis ka nga sa harapan ko. Baka hindi kumakain tong pagkain. Yuko ang ulo at pilit kong pinipigilan na bumagsak ang mga luha ko sa mga mata ko. Kaya nagpunta na lang ako sa may kusina. Doon ko na lang ibinuhos ang lahat ng hinanakit ko sa asawa ko. Parang gusto ko nang pagsisihan kung bakit ako nakipagtaanan sa kanya noon. Namatay ang aking ina sa panganganak sa akin. Nasa high school na ako na maisipan ni Itay na mag-asawa muli. Na labis kong tinutulan. Mabait naman sa akin na madrasta ko. Pero pakiramdam ko noon, karibal ko siya sa pagmamahal ni Itay. Dahil sa pagre-rebelde ko, madalas kami magkasagutan no ni Itay. Nang mga panahon na yon, nagkakilala naman kami ni Romel na dayo sa lugar namin. Hindi siya gusto ni Itay bilang nobyo ko. Hindi raw ako mapapabuti rito. Pero sinuway ko pa rin ang aking ama. Hanggang sumama ako makipagtanan kay Romel. Carlin, lumapit ka nga rito. Iligpit mo na to. Oo, nandiyan na. Sa susunod kapag nandito ako sa bahay, unahin mo muna ang pag-aasikaso mo sa akin. Hindi yung kung ano-ano inaatupag mo. Oo, pasensya ka na. Alam mo, puro ka na lang pasensya. Hindi ka naman nagtatanda eh. Teka, aalis ka ba? Oh, bakit? May angal ka? Wala naman. Nagtatanong lang ako. May pupuntahan kami ng kaibigan ko. Pagkakapirahan yon. Dapat nga kanina pa eh. Ang bagal mo kasing kumilos eh. Pasensya na. Ewan. Naririndi na ako sa puro pasensya mo. Alis na ako. Ingat ka. Hinatid ko pa si Romel sa may pintuan. Tsaka ako na yun isinara. Binalikan ko yung pagkain ko sa mesa at kumain na rin. Pagkatapos kong kumain at magligpit ng pinagkainan, maaga na rin ako nagpahinga. Kinabukasan, maaga ako nagpunta sa kapitbahay kong matandang babae. Maaga ka nga. Nagkape ka na ba? Hindi pa po, Lola. Hintayin mo ko, ikukuha lang kita. Lola, handa na po ba yung mga gulay na ilalako ko? Oo, kanina pa handa. Inumin mo muna to bago ka lumakad. Marami pong salamat. Sa sunod na baryo ka muna maglako ng mga gulay. Siguro mga kalahating oras din ang lalakarin mo. Bata ka pa naman, kaya tsak na kaya mo ang mahabang lakaran. Ayos lang po. Sanay naman po ako sa mahabang lakaran at mabibigat na trabaho. Naaalala ko nga po nung nag-aaral pa ako. Ang layo ng nilalakad ko para makapasok lang sa eskwelahan. Kapag naubos mo ng paninda mo, hati tayo sa kita. Basta tatandaan mo lang, hindi ka pwedeng magbenta sa baryo natin. Opo, Lola. Tatandaan ko po. Salamat po sa kape. Ako po lalakad na. Hetong basket at bilao ng gulay. Mag-iingat ka sa paglalakad mo. Ngumiti lang ako kay Lola Guada. Tapos inilagay sa ulo ko ang bilao at naglakad palayo. Lubak-lubak at mabato ang papunta sa kabilang baryo. Nasa kalahating oras din ang nilakad ko. Bago nakarating sa bungad ng baryo kung saan ako maglalako. Mabuti na lamang hindi pa man ako nakakalayo. Marami nang bumili sa akin. 10:00 pa lang ay ubos na ang paninda ko. Marami pa nga naghahanap pero sabi ko, babalik na lang ako bukas. Masaya akong umuwi at ibinigay ang pera kay Lola Guada. Baka po sa susunod dadamihan ko na po ang dala kong gulay. Marami po kasing naghahanap. Halata daw pong sariwa ang mga paninda ko. Inaalala ko kasi baka mahirapan ka sa pagpibitbit.
Baka hindi mo kayanin. Ayos lang po yun, Lola. Para po malaki ang benta natin. O sige, bukas dadamihan ko na ang padala sa iyo. O ito nga pala ang parte mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa akin. Dalhin mo na rin itong mga gulay para may maiulam kayong mag-asawa. Nakakahiya naman po. Binigyan niyo na nga po ako ng trabaho eh. Huwag ka na mahiya. Sige na, dalhin mo na sa inyo. Sige po, maraming salamat po. Uuwi na po muna ako. Baka po biglang dumating ang asawa ko, wala pa akong sinaing. Kahit nasa malapit lang ang bahay namin, nagmamadali pa rin ako umuwi. Agad kong inasikaso ang pagsasaing. Nang maisalang ko na ang kaldero, tsaka ko naman ginayat ang mga gulay. Saktong nakaluto na ako nang dumating si Romel, kasama ang isang lalaki. Carlin, si Dan, kaibigan ko. May pagkain na ba? Oo, maghahain na ako para makakain na kayo. Pare, upo ka muna. May kabang sumibol sa dibdib ko nang makita ko ang kaibigan ni Romel. Bigla ko kasing naalala ang nakaraan. Hindi ako sumabay sa kanila sa pagkain. Sinabi kong busog pa ako dahil nagmerienda ako. Napansin kong patingin-tingin sa akin si Dan. Naiilang naman ako kaya pumunta na lang ako ng kusina. Hindi na rin nagtagal ang kaibigan nito. Matagal mo na ba siyang kaibigan? Bago pa lang. Malaki ang utang ko sa kanya eh. Kaya kailangan maging mabait ka rin sa kanya. Bakit? Lagi ba siyang pupunta dito? Hindi naman. Baka kapag may pagkakataon kasama ko siyang uuwi rito. Katulad ngayon. Tutulog na nga muna ako. Wala pa akong tulog mula kagabi. Nung magising si Romel, kumain lang ito at saka nagpaalam ng aalis. Bigla ko naisip na mas panatag ako kapag wala ang asawa ko sa bahay. Hindi ako laging kakaba-kaba. Dahil sa kaabalahan ko sa paglalako ng panindang gulay, hindi ko na masyadong inalala na ilang araw na palang hindi umuuwi si Romel. Mukhang hindi yata umuuwi ang asawa mo. Oo nga po eh. Baka po abala sa trabaho niya. Ano ba ang trabaho ng asawa mo? Marami pong trabaho yon. Napakasipag po kasi. Ganun ba? Siya nga pala. Yung naging bisita ninyo nung isang araw. Ilang beses ko nakitang bumalik. Wala ka pa naman sa inyo kaya hayon umalis na lang. Siya lang po bang mag-isa? Oo, siya lang. Pinaalis ko na lang. Sabi ko, hapon ka pa makakauwi galing sa paglalako mo. Mag-iingat ka, iha. Ang taong yun hindi gagawa ng mabuti. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala bang salamin sa inyo para hindi mo makita ang itsura mo? Kahit hindi ka pala ayos, napakaganda mo. Hindi nakapagtataka na may mabighani pa rin sa'yo sa kabila ng meron ka ng asawa. Nakaramdam na naman ako ng matinding kaba. Naalala ko rin ang nakaraan na ikinapahamak ko nang maibigay ni Lola Guada ang parte ko sa pinagbentahan ng mga gulay. Nagpaalam na akong uuwi. Agad na rin ako nagsalang ng bigas sa kaldero. Dumating naman si Romel na madilim ang anyo. Nagsasaing na ako! Saan ka ba nagpupuntang babae ka, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit lagi kang wala rito sa bahay? Di ba nga naglalako ako lagi ng mga gulay? Alam mo naman yon. Ilang beses bumalik dito si Dan. Hindi kanya naabutan. Napahiya ako sa kanya. Alam mong malaki yung utang ko sa taong yun. Hindi ko naman kasi alam na pupunta siya. At saka, ano ba ang kailangan niya? Wala ka naman dito para pumunta siya. Hindi naman akong sadya niya eh. Anong ibig mong sabihin? Wala. Anong wala? Magsabi ka nga ng totoo. May masama bang balak ang kaibigan mong yon, ha?
May masama ba siyang tangka sa akin? Naluluwa ka na ba? Bakit mo pinag-iisipan ng masama yung tao? Alam niyang wala ka dito. Sinong pupuntahan niya dito? Ayoko nang makita na babalik pa siya dito. Ano? Sino ka para sabihin yan, ha? Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka mapahamak ako? Gaga ka pala eh. Bakit ka naman mapapahamak? Hindi ko maiwasan na mag-isip ng masama sa kaibigan mong yun. Hindi kaya ibinenta mo na ako sa kaibigan mong yon, ha? Tama ba ako? Sumagot ka! Bueno ngayon. Ginawa mo naman na iputan na ako sa ulo noon eh. Walang hiya ka! Hindi ko alam ang nangyari noon. Inosente ako sa binibintang mo noon. Gusto ka ng kaibigan ko. Bayad ng ilang oras mo sa kanya. Kaya huwag kang aalis bukas, ha? Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Hayop! Sa tingin mo papayag ako? Hindi ako bayarang babae para gawin mo yan. Pwede ba huwag ka na magmalinis? Wala ka na magagawa pa. Marumi ka ng babae. Mula nang patulan mo yung kaibigan ko noon. Ang sama mo! Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Bakit? Anong gagawin mo? Tatakas ka? Subukan mo. Papatayin kita kapag nahuli kita. Umiyak na lang ako ng umiyak. Tingin ko sa asawa ko ng mga oras na yon ay isang demonyo. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yun sa akin. Pakiramdam ko, gusto ko na lang matunaw o di kaya lumubog sa kinatatayuan ko. Kahit kinakausap ako ng asawa ko, hindi ako umiimik. Kinabukasan, maaga akong inutusan ng asawa ko na maligo at mag-ayos. Parating na raw ang kaibigan nito. Para akong robot na naging sunod-sunuran na lamang. Panay rin ang agos ng mga luha ko sa mga mata. Pwede ba tumigil ka na sa kakayak mo dyan? Magana yung mga mata mo, oh. Anong gusto mo? Matuwa pa ako? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Kaysa hayaan mo na lang akong pabuyin ang kaibigan mo. Mas mapapakinabangan kita kung buhay ka kaysa patay. Ang sama mo! Tama nga ang itay na mapapahamak lang ako sa'yo. Magsisi ka man, huli na ang lahat. Hawak na kita sa leeg kaya wala ka ng kawala pa. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kung totoo yan, sana noon pa ako kinarma. Sige na, mag-ayos ka na. At pwede ba, tumigil ka na sa kakaiyak mo? Kahit anong pigil ko, panay pa rin ang pagluha ko. Ilang sandali pa, dumating na ang kaibigan nito. Narinig ko silang nag-uusap. Sabi ni Romel sa kaibigan, doon na lang siya sa tambayan nila siya maghihintay. Nang pumasok ito, lalo akong napahagulgol ng iyak. Maawa na po kayo. Hindi ako bayarang babae. Kung malaki man ang utang sa inyo ni Romel, ako na lang po ang magbabayad. Pakiusap po. Ngumiti lang ng nakakaloko ang lalaki at saka dahan-dahan lumapit sa akin. Napasiksik naman ako sa sulok habang patuloy sa pag-iyak. Napapikit na lang ako nang makita na isa-isa na nitong hinuhubad ng mga saplot sa katawan. Nang humakbang ito para lumapit sa akin, napasigaw na lang ako. Bago ito tuluyang makalapit sa akin, nabuwal na lang bigla ang lalaki. Natatakot naman akong napatitig sa kanya. Nagtataka ko anong nangyari dito. Noon ko lang din napansin ang pusang itim. Nakatingin ito sa akin. Nang lumabas ang pusang itim, dali-dali ko itong sinundan hanggang sa bahay ng kapitbahay kong matandang babae.
Nasa bungad na ako ng pinto nang magsalita ito. Pumasok ka, Iha. Huwag kang matakot. Lola! Muntik na po ako mapahamak kanina. Alam ko, hindi ko naman yun hahayaan. Maupo ka muna rito. Alam niyo po, alaga niyo po ba yung itim na pusa? Oo, alaga ko nga. Hindi ko po alam kung bakit nawala na lang ng malay ang kaibigan ng asawa ko. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Huwag kang mag-alala. Humihinga pa ang lalaking yon. Salamat naman kung ganon. Kahit masama ang balak niya, hindi ko pa rin gusto na mamatay siya. Ayoko pong makulong. Ang mabuti pa, dumito ka muna sa bahay. Huwag ka munang bumalik doon. Maraming salamat po, Lola Guada. Akala ko mapapariwara na naman ako. Pasilip-silip ako sa may bintana. Binabantayan ko ang paglabas ng kaibigan ng asawa ko sa bahay. Maya-maya lang, nakita ko itong lumabas na parang lasing. Pasuray-suray kasi ang lakad nito. Hanggang maglakad palayo. Wala na po siya. Mabuti kung ganon. Pero huwag kang pakampante. Anumang oras uuwi ang asawa mo dyan. Natatakot po ako sa pwede niyang gawin pag-uwi niya. Baka magsumbong ang kaibigan niya. Huwag kang matakot. Kapag kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa akin. Nandito lang ako. Salamat po, Lola. Kahit hindi niyo po ako kaano-ano handa niyo po akong tulungan. Alam ko kasi na wala namang ibang tutulong sa'yo. Ang mga tao rito ay abala sa kani-kanilang gawain para magkaroon pa ng pakialam sa kapwa. Napansin ko nga po na parang walang pakialamanan ng mga taga rito. Hindi na rin ako nagtagal sa bahay ni Lola Guada. Nagpaalam na rin ako sa kanya na uuwi muna. Nang gabi ring yun, hindi umuwi si Romel. Kahit nung mga sumunod na araw, naging panatag naman ang loob ko at inabala ang sarili ko sa paglalako ng mga gulay. Nung pauwi na ako galing sa kabilang baryo, tinawag ako ng may-ari ng tindahan na si Aling Chona. At tinanong ako kung saan galing ang mga gulay na inilalako ko. Sinabi kong galing sa matandang kapitbahay ko. Lumarawan sa mukha nito ang matinding pagkabigla at takot. Napaantanda pa ito pagkatapos. Hindi na rin ako nakapag-usisa dahil tumalikod na ang ale. Bago umuwi, dumaan muna ako kay Lola Guada para ibigay ang perang pinagbentahan ng mga gulay. Umuwi na rin ako pagkatapos. Mabigat kasi ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Nang makauwi, napatda ako sa harapan ng pinto. Bukas kasi yun. Pero sa pagkakatanda ko, isinara ko yun bago ko umalis. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Dahan-dahan akong pumasok. Lalo ako nakaramdam ng kaba nang madatnan ko si Romel na nasa loob. Anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat nagtatanong sa'yo niyan. Anong ginawa mo kay Dan? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magmaang-maangan, babae. Malala na ang kalagayan niya ngayon. Wala nga akong ginawa sa kanya. Sinungaling! Tinakasan mo raw siya ng araw na yon. Saka nagtago, ha? Hindi naman ako nagtago. Bigla na lang nahimatay ang kaibigan mo at saka siya umalis. Hindi yan ang sinabi niya. Buwisit ka talagang babae ka eh. Kung pumayag ka lang sana, bayad na sana ako sa utang ko sa kanya. Pati tuloy pamilya niya, sinisingil na ako. Hindi ko kasalanan kung nagsusugal ka. Kung tinatanggal mo na sana yung bisyo mo, hindi ka na sana mababaon sa utang. Hindi yung ako yung pinangbabayad mo ng utang mo. Ah, palabang ka na ha?
Bakit? Meron ka na bang pinagmamalaki? Nakakasawa ka na kasi! Sawang-sawa na ako sa mga ginagawa mo! Ganun ha? Sawa ka na pala ha? Halos matumba ko ng hilahin ni Romel ang buhok ko. At kalad ka rin ako papasok sa kwarto namin. Doon walang habas niya akong pinagsasampal. Maawa ka, Romel! Tama na! Anong tama na? Simula na magsama tayo, puro na lang kamalasan ang inaabot ko sa'yo. Akala ko pa naman swerte ka sa akin. Dahil sa'yo, hindi na maubos-ubos ang utang ko. Wala akong nagawa sa patuloy na pananakit sa akin ni Romel. Hindi lang sampal at suntok ang natanggap ko sa kanya. Maging mga sipa din. Nakalugmok na ako sa pagkakahiga sa sahig, pero hindi pa rin siya tumitigil. Nang mapagod, tsaka lang tumigil si Romel sa pananakit sa akin. May umaagos na ring dugo sa ilong at bibig ko. Kahit dulo ng daliri ko, hindi ko na maigalaw. Pagtatanda ka na sigurong babae ka. Sa susunod na suwayin mo ako, tutuluyin na kita para mga uda lang ang makinabang sa'yo. Narinig ko pa ang huling tinuran ni Romel bago nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Nagising na lang ako na madilim na ang buong paligid. Masakit pa rin ang buong katawan ko. Kahit nakakaramdam ng gutom, hindi na rin ako nag-abala na bumangon. Pumikit na lang ulit ako. Piping dasal ko na sana tuluyan akong hindi gumising para matapos na ang paghihirap ko. Nang muli ako nagmulat ng mga mata, maliwanag na ang buong paligid. Masakit pa rin ang buo kong katawan. Pero pinilit ko pa rin makatayo para makapag-init man lang ng tubig. Nagulat pa ako nang makita na nasa malapit lang ang itim na pusa. Naisip ko na baka binabantayan ako nito. Iika-ika at mabagal ako nagtungo sa kusina. Pinilit kong makapagpainit ng tubig para kahit papano ay malamnan ng sikmura ko. Nanginginig pa ang kamay ko habang umiinom. Hindi ko na malaya na sumunod pala sa akin ng pusa. Nakatingin pa rin ito sa akin. Pagkatapos ko makahigop ng mainit na kape, bumalik na ulit ako sa kwarto at nahiga. Nang magising ulit ako, naamoy ko ang tila amoy gamot sa paligid. Pagmulat ko nasa tabi ko na si Lola Guada. May mga tapal din ng malalapad na dahon ng mga sugat ko sa katawan. Lola Guada. Mabuti nagising ka na. Kumain ka muna, alam ko gutom ka na. Maraming salamat po at pinuntahan niyo ako. Naghanap pa kasi ako ng mga halamang gamot sa gubat para madala ko dito. Kaya ngayon lang ako. O heto, kainin mo muna itong dala kong pagkain. Dahan-dahan naman akong umupo. Nanginginig pa rin ang buo kong katawan. Nang maamoy ko ang umuusok pang pagkain, lalo akong natakam. Muntik pa akong mapaso dahil sa pagmamadali ko na makasubo. Nang makailang subo, muli akong tumingin kay Lola Guada. Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Ubusin mo yan at meron akong ipapainom sa iyong katas ng halamang gamot. Mainam yun sa iyo. Binalingan ko na lang ulit ang pagkain. Nang maubos ko yun, tsaka naman iniabot sa akin ni Lola Guada ang isang baso na may katas ng halaman. Tinitigan ko pa yun dahil kulay berde yun na malapot. Bapakla lang ang lasa niyan, pero mabisa yan. Sige na, inumin mo muna. Inisang lagok ko lang yun at saka uminom agad ako ng tubig. Mapakla nga at parang naiwan pa ang lasa sa bibig ko.
Kaya naman may ilang beses pa akong lumagok ng tubig. Parang gusto ko na namang maiyak ng mga oras na yun. Kahit kasi hindi marunong ngumiti at parang suplada si Lola Guada sa akin, siya pa rin talaga ang tumulong sa akin. Kung wala marahil si Lola Guada, baka naghihingalo na ako ng mga oras na yun. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Magpagaling ka at magpalakas. Oo, salamat po ulit sa inyo. Ano nga pala ang plano mo kapag bumalik ang asawa mo? Hindi ko pa po alam. May karapatan po siya sa bahay na to. Kasi sa tiyuhin naman niya ito eh. Ay, ayoko sanang mangialam sa problema mo. Pero hindi rin kita maaaring pabayaan na lang. Kapag bumalik ang asawa mo, huwag kang magdalawang isip na pumunta sa bahay ko. Handa kitang kupkupin kahit gaano pa katagal. Salamat po, Lola. Pasensya na rin po sa abala. Bakit mo hinahayaan na saktan ka ng asawa mo? Hindi naman po niya ako sinasaktan dati. Ang mga katulad niya na nananakit ng babae, hindi dapat hinahayaan na gumagala-gala. Ano po ang ibig niyong sabihin? Wala. Sige, maiwan na muna kita. Magpahinga ka muna riyan. Mamaya dadalhan na lang ulit kita ng pagkain. Nang makaalis si Lola Guada, muli akong nahiga. Naroon pa rin ang alaga nitong pusa. Nakahiga malapit sa akin. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng antok. Hindi nagtagal nakatulog na ako. Nagising lang ako nang maramdaman na tila merong nagbubukas ng pintuan. Bumangon ako at lumabas. Sakto namang pumasok si Romel. Bakit ka pa bumalik? Bakit? Bahay ko to ah. May karapatan akong bumalik dito kahit anong oras na gustuin ko. Anong ulam natin? Hindi pa ako nakakapagluto eh. Ano na lang bang ginawa mo maghapon ha? Masama kasi ang pakiramdam ko eh, kaya maghapon akong natulog. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na, magluto ka na! Oo, magluluto na. Agad na akong nagtungo sa kusina para magsalang ng pagkain. Para akong maiiyak sa takot at galit. Dahil kung umasta ito, ay parang walang ginawang masama sa akin. Napapitlag pa ako sa gulat nang bigla siyang magsalita. Patay na pala si Dan. Kaninang umaga lang. Ha? Anong ikinamatay niya? Ang sabi kinulam daw eh. Sino naman kaya ang may gawanan sa kanya? Ewan ko. Sa dami ng mga nakagalit niya, hindi malayong isa sa kanila may gawanan sa kanya. Karma na rin siguro yun sa kanya. Kabayaran sa maitim niyang balak sa akin. Hindi ko na narinig pang nagsalita ang asawa ko. Kaya sumilip ako kung anong ginagawa niya. May kung ano itong binubuksan na nakatakip sa mesa. Nun ko lang din yun napansin. Biglang napatingin sa akin si Romel. Ang akala ko ba walang ulam? Ano to? Ginagago mo ba ako, ha? Ha? Pasensya ka na. Nawala sa isip ko na meron pa palang ulam dyan. Akin na muna, iinitin ko lang. Naisip ko bigla na baka dinala yun ni Lola Guada kanina habang natutulog ako. Napansin ko ring wala na ang itim na pusa. Baka bumalik na ito sa kabilang bahay. Nang matapos kong initin ng ulam, naghain na ako sa mesa. Baka sa pagkainip sa mukha ni Romel kaya nagmadali na ako. Habang kumakain siya, sarap na sarap ito sa pagsubo. Hindi man lang niya ako inaalok. Inubos din ito ang ulam at konti na lang ang natirang kanin. Pagkatapos nitong kumain, pumasok na agad sa kwarto. Nang ililigpit ko na ang plato nito, nun ko lang napansin ang mga uod na kakulay ng butil ng kanin sa plato at sa mangkok na pinaglagyan ng ulam.
Nagtataka naman ako kung paano nangyari na magkakaroon ng buhay na uod doon. Samantalang ininit ko pa ang ulam nito. Kinabukasan maagang umalis si Romel. Hindi na rin ako nag-abala pang magtanong sa kanya. Pumunta na lang ako kay Lola Guada para kumuha ng mga ilalako kong gulay. Kaya mo na bang maglako? O Hola, mabisa po yung gamot nyo. Magaling na po ako. Pero may mga pasa at sugat ka pa sa katawan. Ang mabuti pa magpahinga ka muna kahit ilang araw pa. Kaya ko na po talaga. Lalo lang po ako maiinip sa bahay. O sige, pero konti lang siguro. Mahirap na. Baka mabinat ka pa. Tuwang-tuwa naman ako nang payagan ako ni Lola Guada na makapaglako ng gulay sa araw na yon. Dahil konti lang ang dala ko, agad din yung naubos. Maaga ako nakauwi ng araw na yon. Habang naglalakad pa uwi, wala akong kamalay-malay na may nagaganap na palang pagtatalo sa pagitan ng asawa ko at ni Lola Guada. Ilabas mo sabi ang asawa ko, tanda! Sinabi ko na ngang wala siya rito! Talagang ginagalit mo ako, ha? Huwag mo kong subukan. Baka pagsisisihan mo ang araw na sumugod ka sa bakuran ko. Huwag mo kong takutin, tanda. Baka ikaw ang magsisi sa huli. Ilabas mo na yung asawa ko. Bakit ba kasi hinahanap mo si Kylene? May binabala ka na naman bang masama sa kanya? Sinulyapan pa ni Lola Guada ang kasamang lalaki ng asawa ko. Matalim niya itong tinitigan bago muling tiningnan si Romel. Wala kang pakialam sa amin ng asawa ko, ha? Tumabi ka dyan! Tinabig pa ng asawa ko si Lola Guada. Nawala ng panimbang ang matandang babae at natumba sa lupa. Matalim pa nitong sinundan ng tingin si Romel na tuloy-tuloy na pumasok sa bahay habang tinatawag ng malakas ang pangalan ko. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na rin si Romel. Muli nitong binalingan si Lola Guada. Sa oras na malaman kong tinatago mo ang asawa ko, malilintikan ka talaga sa akin. Huwag ka nang babalik dito! Dahil tinitiyak kong pagsisisihan mo ang ginawa mo! Walang nakakaligtas sa aking poot! Hindi pinansin ni Romel ang sinabi ni Lola Guada. Dahil hindi rin niya naintindihan. Naghintay pa sila sa pag-uwi ko. Pero nainip na ang kasamang lalaki ni Romel kaya umuwi na lang to. Ako naman, inabutan ng malakas na ulan habang pauwi. Kaya nagpatila muna ako sa isang tindahan. Hapon na nang makauwi ako sa amin. Dumaan muna ako kay Lola Guada at ibinigay ang pera. Pagdating sa bahay, sinalubong ako agad ng sampal ni Romel. Saan ka galing, ha? Naglako ako ng gulay sa kabilang baryo. Sinungaling! Naglako ka lang, inabot ka na ng hapon? Sinong katagpo mo? Nagsasabi ako ng totoo. Naglako lang ako ng gulay. Kaya hindi agad ako nakauwi dahil nagpatila pa ako ng ulan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinampal muli ako ni Romel hanggang bumalandra ako sa dingding. Itinaas ko ang kamay ko at nagmamakaawa ako sa kanya. Buwisit ka talagang babae ka, ang galing mong tumiming. Napaiyak na lang ako sa mga sinasabi niya sa akin. Hindi ko naman maintindihan kung bakit siya nagagalit ng ganon. Nagising ako kinabukasan na wala na si Romel sa bahay. Pumunta na lang ako sa bahay ni Lola Guada. Hindi ko napigilan ng mapaiyak at yumakap sa matandang babae. Hinaplos naman ito ang likod ko. Hirap na po ako, Lola. Kung ganon, bumitiw ka na. Iwan mo na ang asawa mo. Hanggang nasa poder ka niya. Kapahamakan lang ang dala niya sa'yo. Hindi ko po alam kung paano ako makakawala sa kanya. Kilala ko po siya. Kung babalik ako sa amin, baka kung anong gawin niya
sa tatay ko. Kung ganon, magtitiis ka na lang ba sa piling niya? Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Hindi na po. Naglaho na ang pagmamahal ko sa kanya. Simula nung gusto niya akong ibugaw sa kaibigan niya. Mauulit-ulit yan hanggat nagsasama kayo. Kahapon may kasama na naman siya. Alam kong hindi gagawa ng mabuti ang lalaking yon. Hayop siya! Ang sama niya! Talagang gusto niyang ako ang magbayad sa mga utang niya! May isang paraan para makawala ka na sa asawa mo. Ano pong paraan, Lola? Kanina pa ako nakabalik sa bahay. Laman pa rin ng isip ko ang mga sinabi ni Lola Guada. Galit at namumuhi ako sa asawa ko. Pero kahit isipin man lang, hindi man lang sumagi sa akin na gawin yun sa kanya. Bigla ko tuloy naalala ang kaibigan ni Romel na pinaniniwalaang namatay dahil sa kulam. Naputol naman ang pagmumuni-muni ko nang dumating si Romel. Pasuray-suray itong naglakad papasok. Buti nandito ka. May papakilala ako sa'yo. Oh, kilala mo pa siya, hindi ba? Isang lalaki ang pumasok. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makilala ko ito. Parang gusto kong lumubog na lang sa kinatatayuan ko ng mga oras niyon. Ang lalaki kasing kasama ng asawa ko ay ang lalaking lumapastangan sa akin noon. Biglang nangilid ang luha sa mga mata ko. Pinigilan ko lang ang sarili ko na sugurin ito ng sampal. Anong ginagawa niya dito? Alam mo ang ginawa ng taong yan sa akin. Nakalimutan mo na ba? Matagal nang nangyari yun. Nakalimutan mo na. Paano ko makakalimutan ang masamang pangyayari na yun na malabangungot sa akin? Paalisin mo ang animal na yan sa bahay natin! Pigil ka nga. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Bakit? Malaki rin ba ang utang mo sa kanya? Ako ba ang magbabayad, ha? Oh, kaya magpakabait ka. Hayop ka! Mga walang hiya! Sinabi ng tumigil ka. Hindi ako papayag! Magsama kayo sa impyerno! Aba, talagang palabang ka na, ha? Bago pa ako malapitan ng asawa ko, nahugot ko ng itak na nakasuksok sa may dingding. At saka ko iniumang sa kanila. Kitang-kita ko sa kanila ang takot habang nakatingin sa hawak kong itak. Bitiwan mo yan, Caroline. Pag-usapan natin ito nang hindi dinadaan sa dahas. Dahas baka mo? Sa ating dalawa, ikaw ang laging gumagamit ng dahas. Kung ako naman kaya ang gumante, ha? Mainit lang ang ulo ko noon. Sige na, Caroline. Ibaba mo na yan. Ngayon nagbabait-baitan ka? Huwag kang lumapit! Isang hakbang mo patatagain na kita! Oo na. Ano bang gusto mo? Paalisin ko na siya. Dito lang kayo! Huwag kayong lalapit! Dahan-dahan ako umatras papuntang kusina hanggang marating ko ang pinto. Dali-dali akong lumabas at nagpunta sa bahay ni Lola Guada. Narinig ko pa ang pagmumura ng asawa ko habang tinatawag ang pangalan ko. Agad naman akong pinagbuksan ng pinto ni Lola Guada at pinapasok. Iyak ako ng iyak habang nanginginig sa takot. Hayop siya! Sinira niya ang buhay ko! Kagagawa niya ang nangyari sa akin noon! Magkasabot silang dalawa! Hindi ka nila magagalaw sa bahay ko. Ako ang bahala sa kanila. Nanginginig pa rin ako sa takot na naupo na lang sa upuan. Hanggang parang nasa tapat na ng pinto ang boses nito. Lumabas naman si Lola Guada. Bakit dito ka nag-e-eskandalo?
Ilabas mo ang asawa ko! Alam kong dito siya tumakbo! Huwag mo siyang itago! Kung makialam sa away namin! Wala rito ang asawa mo. Ang tanda mo na sinungaling ka pa rin! Bakit hindi ka pumasok? Para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Tinitigan muna ni Romel ang matandang babae bago pumasok sa loob ng bahay. Lahat ng sulok ginalugad niya pero hindi niya ako nakita. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako nakita ng asawa ko. Samantalang nakaupo lang naman ako sa upuan. Tagus-tagusan ang tingin niya sa akin na para bang hindi niya ako nakikita. Naniniwala ka na ba? Oras na malaman kung kinukupkup mo ang asawa ko. Mananagot ka sa akin! Huwag mo kong takutin sa mismong pamamahay ko. Baka ito na ang huling beses na pagbabantaan mo ko. Nang wala na si Romel, tsaka ko lang pinakawalan ng pinipigil kong paghinga. Nilapitan naman ako ni Lola Guada. Wala na sila. Ligtas ka na. Paano po nangyari na hindi niya ako nakitang nakaupo dito? Dahil sa mahi ka. Ginamit ko yon para hindi ka niya makita dito sa loob ng bahay ko. Kung ganun po, nagsasabi kayo na isa kayong mangkukulam? Para itong sumpa sa pagkatao ko. Daig ko pa ang may sakit na nakakahawa na pinandidirihan ng mga tao at nilalayuan. Hanggang sa nasanay na ako na lagi na lang mag-isa. Simula po ngayon, hindi na kayo mag-iisa. Sasamahan ko po kayo hanggat kailangan niyo ako. Salamat, Iha. Pero alam kong nasasabi ka na rin makasama ang tatay mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mo nang umuwi sa kanya. Noon ko nakita ang lungkot na pilit lang tinatago ni Lola Guada. Akala ko, ako na ang may pinakamiserableng buhay. Meron pa pala na mas may mabigat na dinadalang problema at kalungkutan. Tinawag lang ako ni Lola Guada nang kakain na kami ng hapunan. Kumain ka. Kailangan mo ng lakas para magpatuloy lumaban. Oho, La. Nakita ko nga pala ang pag-alis ng asawa mo at ang kaibigan niya. Lulong po sa iba't ibang klaseng sugal ang asawa ko. Kaya nga po kami napadpad sa lugar na ito. Dahil sa pinagbabantaan siya ng taong pinagkakautangan niya. Babalik ka ba sa bahay niyo? Hindi na po. Pwede po kayang dumito muna ako sa bahay niyo. Hindi ka ba natatakot sa akin sa kabila na alam mo na ang tungkol sa pagiging mangkukulam ko? Alam ko po na mabuti kayong tao. Masigit pong masama ang asawa ko. Sa mga ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatawad. Tama lang na magalit ka sa kanya. Kung may plano kang gumante, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Nang marinig ko yun kay Lola Guada, lalong lumakas ang loob ko. Yun talagang ibinubulong ng isipan ko. Ang gumante sa kahayupan ng asawa ko sa akin. Gusto kong iparanas sa kanya ang lahat ng sakit at pagdurusang naranasan ko ng dahil sa kanya. Kailangan kong planuhin kung anong klaseng parusa ang gusto kong igawad sa kanya. Sa pagtira ko sa bahay ni Lola Guada, muli ko naranasan kung paano magkaroon ng ina sa katauhan niya. Kung dati lagi itong seryoso at nagsusuplada, ngayon ay nagagawa na nitong ngumiti kahit papano. Wala akong kamalay-malay ng mga panahon na magkasama kami, na meron na palang iniindang sakit si Lola Guada. Minsan maaga akong nakauwi galing sa paglalako ng mga gulay. Nadatan kong dinadalahit ng ubo si Lola Guada. Agad akong lumapit rito. Ganun na lang sindak ko nang makita kong dugo ang sinusuka nito. Kailangan niyo pong magpatingin sa isang doktor para magamot kayo. Hindi na ako magtatagal pa sa mundong ito, Carlene. Matagal na akong may sakit. Lola,
Baka po may iba pang paraan. Huli na nang magpatingin ako. Malala na ang sakit ko. Tinapat na rin ako ng doktor na tumingin sa akin noon. Mag-aaksaya lang ako ng pera at panahon. Mabuti pang gugulin ko na lang ang panahon ko sa mas makabuluhang bagay. Paano po ako? Nasanay na po ako na lagi kayong nandyan para sa akin. Kung kailan napamahal na kayo sa akin. Talaga bang napamahal na ako sa iyo? Opo, parang nanay na po ang turing ko sa inyo. Na kahit kailan hindi ako nagkaroon. Mahal din kita, Iha. Para na rin ako nagkaroon ng anak sa katauhan mo. Huwag niyo po akong iiwan. Natatakot po akong mag-isa. Aalisin ko sa landas mo ang lahat ng kinakatakutan mo. Huwag kang mag-alala. Mula nang malaman kong may malubha na palang sakit si Lola Guada at may taning na ang buhay nito, lagi ako nagmamadaling umuwi galing sa paglalako ng mga gulay. Gusto ko kasi, lagi ako nasa tabi nito sa lahat ng oras. Pumayag na rin ako sa plano niya na kulamin si Romel. At ang lalaking lumapastangan sa akin. Kailan niyo po isasagawa ang plano niyo na gantihan si Romel? Malapit na, Iha. Sa kabilugan ng buwan. Mas malakas kasi ang kapangyarihang itim ko tuwing bilog ang buwan. Hindi na po kasi ako makapaghintay na ibalik sa kanya ang lahat ng pasakit na ibinigay niya sa akin. Hindi ako mawawala hanggat hindi kita napaghihiganti. Isa pa yan na nagpapabigat sa akin. Bakit ba ang lupit sa atin ang tadhana? Bago pa man tayo ipinanganak, nakaguhit na sa palad natin ang ating kapalaran. Kung hanggang saan lang ang itatagal ng buhay natin. Kaya ikaw, piliin mong maging masaya lagi. Para kapag dumating ang panahon na mawawala ka na rin, wala kang panghihinayangan. Gusto ko rin kapag nawala ako, puntahan mo ang tatay mo at makipag-ayos ka na. May isa pa pala akong hiling. Alagaan mo ang alaga kong si Primo. Opo, Lola. Ako na po ang bahala sa alaga niyong pusa. Lahat po ng ibinili niyo gagawin ko po. Mula ngayon, wag na nating pag-usapan ang nalalapit kong pagpanaw. Gusto ko maging makabuluhan ang natitira kong sandali sa mundong ito kasama ka. Tumango na lang ako kay Lola Guada. Parang maiiyak na naman kasi ako. Pilit ko lang yun nilalabanan. Sa mga araw na magkasama kami ni Lola Guada, pinilit kong maging masigla kapag kaharap siya. Kapag wala na siya sa paligid, doon ako napapabulalas ng iyak sa sobrang lungkot. Nung araw na yun, masama ang pakiramdam ni Lola Guada. Kaya hindi na lang ako naglako ng mga gulay. Binantayan ko na lang siya at inalagaan. Nang makatulog siya, sumaglit ako sa kabilang bahay. Gusto ko na kasing kunin ang mga natitira ko pang gamit na naiwan. Pero ganun na lang ang gulat ko nang madatnan ko dun si Romel. Sabi ko na nga ba nasa tabi-tabi ka lang eh. Anong ginagawa mo dito? Bakit ba lagi ka lang gulat na gulat kapag nadadatnan mo ako rito? Bahay ko to, kaya uuwi ako rito kahit na anong oras na gustuhin ko. Sana hindi ka na lang bumalik. Ganun ha? Huli ka nga rito. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Sabi lang bitiwan mo ako! Huwag ka nang pumalag. Asawa naman kita. Sa kahayupan na ginawa mo sa akin, hindi na kita itinuturing na asawa! Ganun ha? Isang sampal lang pinadapo sa akin ni Romel. Halos mahilo ko sa lakas ng sampal niya. Tsaka niya ako isinalya. Pilit pa rin akong lumalaban pero sinuntok lang niya ako sa sikmura. Wala akong magawa kundi ang mapaiyak na lang habang sapo ang tiyan ko.
Nawawalan na ako ng pag-asa ng mga sandaling yun. Tinanggap ko na lang ang gagawin nito sa akin. Pero nagtataka ako kung bakit nakatayo lang ito. Nang tignan ko ang mukha niya, larawan yun na matinding takot habang nakatingin sa kawalan. Lumayo ka sa akin! Huwag! Huwag mo akong lalapitan! Halimaw ka! Huwag! 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 Nagtatatakbo palabas ng bahay ang asawa ko nang walang pang-itaas. Nagtataka naman ako na iginala ang paningin sa paligid. Wala naman akong nakitang maaaring maging dahilan para matakot ito ng ganon. Pinakiramdaman ko muna ang sarili ko. Nang umayos na ang pakiramdam ko, tsaka ko kinuha mga gamit kong naiwan at saka bumalik sa bahay ni Lola Guada. Nadatnan ko na may kung anong ginagawa si Lola Guada sa maliit na altar nito. Meron itong binibigkas na hindi ko maunawa ang salita. Palakas ng palakas ang binibigkas nitong salita, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Halos matanggal na ang mga kortina sa pagkakasabit sa may bintana. Nagulat pa ako nang bigla na lang nawalan ng malay si Lola Guada. Agad ko siyang dinaluhan at dinala sa higaan nito. Huminto na rin ang malakas na hangin. Sobrang taas ng lagnat ni Lola Guada. Pinunasan ko na lang siya ng maligamgam na tubig para kahit papano bumaba ang kanyang lagnat. Magdamag ako nasa tabi niya. Nang normal na ang kanyang temperatura, natulog muna ako sandali. Wala akong kamalay-malay na muling bumangon si Lola Guada para isagawa ang kulam nito kay Romel. Nawala na rin kasi sa isip ko na kabilugan ng buwan ng gabing yon. Kinabukasan maaga ako nagising. Tulog pa rin si Lola Guada. Pero wala na siyang lagnat. Nagmulat rin ito ng mga mata. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti na, iha. Salamat sa pag-aalaga mo, ha? Wala po yun. Ipaghahanda ko lang po kayo ng almusal niyo. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang sigla ni Lola Guada. Para itong walang iniindang sakit sa katawan. Kasalukuyan kami nasa taniman niya ng gulay. Namimitas para ulam namin sa tanghalian. Ang galing niyo po, Lola, mag-alaga ng mga pananim. Bata pa lang mahilig na akong magtanim. Namana ko yan sa yumao kong ama. Hindi kasi yun kumakain ng karne, puro gulay lang. Talaga po? Siguro po ang haba ng buhay ng ama niyo noon. Tama ka. Mahigit 100 taon na siya nung mamatay. Ay, sandaling panahon na lang magkakasama na kami. Lola, Gusto ko kapag nawala na ako, pangalagaan mo ang bahay ko at taniman na ito. akala ko po ba ayaw niyong pag-usapan ang pag-alis niyo? Nararamdaman ko na kasi na nalalapit na ang takdang oras. Gusto ko ilibing mo ang katawan ko sa taniman ko ng mga bulaklak. Nais ko doon mahimlay. Kahit man lang sa huling hantungan ko, ay mapalibutan ako ng mga bulaklak. Parang gusto ko na naman umiyak sa mga sinasabi ni Lola Guada. Ipinaling ko na lang sa ibang direksyon ng paningin ko. Minsan, sumasagi sa isip ko ang katanungan na bakit lahat ng mga minamahal ko ay wala nang ginawa kundi paiyakin ako. Una si tatay na muling nag-asawa. Si Romel na una kong minahal, pero sinaktan lang ako at inabuso. Ngayon naman si Lola Guada, na kung kailan natututunan ko ng mahalin, tsaka ko malalaman na may taning na ang buhay. Lingid sa kaalaman ko, namatay ng araw na yun ang kaibigan ng asawa ko na lumapastangan sa akin noon. Ang itinuturong sanhin ng pagkamatay nito ay kulam. Matindi ang ginawang pagpapahirap dito bago nalagutan ng hininga
Butot balat na ito ng malagutan ng hininga. Buhay pa ay para na rin itong naaagnas dahil sa mga sugat sa buong katawan. Nang mga oras na yun, kinakabahan na rin si Romel. Pakiramdam niya kasi siya ang susunod sa mga kaibigan. Bigla siyang may naalala. Pagkatapos nagmamadali siyang bumalik sa dati naming bahay. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako nandito para manggulo. Patay na ang kaibigan ko. Yung bumaboy sa akin? Mabuti nga sa kanya. May alam ka ba sa nangyari sa kanya? Wala akong alam. Karma na siguro ang nangyari sa kanya. Maaring wala kang kinalaman. Pero paanong matandang babaeng kasama mo dyan? Nakarating sa akin na mangkukulam daw ang matandang yan. Kaya pinangingilangan sa lugar na ito. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng mga taga rito. Ang mabuti pa, umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin pa. Nananahimik na ako dito. Hindi naman ako nanggugulo eh. Katunayan nga niyan, gusto kong makipag-ayos sa'yo. Bakit? Natatakot ka rin ba sa karma? Patawarin mo na ako. Magsimula muli tayo. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Huli na para humingi ka pa ng kapatawaran. Umalis ka na lang. Ang ibig mong sabihin, huwag mong sabihin na matutulad din ako sa kanila. Hindi ko alam. Umalis ka na lang. Alam ko, matutulad rin ako sa kanila. Paano mo nagawa makipagkasundo sa mangkukulam na yan? Ang tinatawag mong mangkukulam, yun ang tunay na nagmahal sa akin. Nakikiusap ako, Carlene. Kausapin mo yung matandang babae kasama mo. Bawiin na niya kamo yung kulam. Ayoko pang mamatay, nakikiusap ako. Ayoko maranasan ng ganong kamatayan. Ilang beses na ako nagmakaawa sa'yo noon. Hindi mo man lang ako pinakinggan. Kaya anong karapatan mong makiusap ngayon? Patawarin mo ko, Carlene. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hahawakan, nanditiri ako sa'yo! Talaga bang wala ng puwang sa puso mong magpatawad? Nahawa ka na ba sa matandang mangkukulam na yan? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbago! Dahil yun sa kawalang-yan mo sa akin! Hindi ka talaga madala sa pakiusap, ha? Sige! Subukan mong saktan ako! Ibabaon ko sa katawan mo tong patalim na hawak ko! Wag! Hindi naman kita sasaktan eh. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. Minahal? Sinungaling! Kahit kailan hindi mo ako talaga minahal! Hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng salitang yan! Ni sarili mo nga hindi mo magawang mahalin eh! Ibang tao pa kaya! Sige, aalis na ako. Pero itong tandaan mo. Oras na makahanap ako ng pangontra sa kulam na binigay ng matandang kasama mo, babalikan kita. Kayo naman kukulam na yan. Pagbabayaran nyo ng mahal ang ginawa nyo to. Umalis ka na! At huwag ka nang babalik! Tinapunan muna ako ng matalim na tingin ng dati kong asawa. Bago ito naglakad palayo. Nakahinga naman ako ng maluwag nang umalis na ito. Papasok na sana ako sa bahay nang mapasulyap ako sa may bintana. Naroon si Lola Guada. Marahil nagising ito sa lakas ng boses namin ni Romel. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa akin. Nang gabing yon, sa harapan muli ng munting altar ni Lola Guada, muli ito nagsalita ng Latin. Para ba yung dasal na paulit-ulit nitong binibigkas? Kahit wala siyang binabanggit, batid ko na para kay Romel ang ginagawa nito. Gusto ko sanang wag na nitong ituloy ang bagay na yon. Napansin ko kasi para itong nauupos na kandila sa sobrang pagod. Lola Guada, huwag niyo na pong ituloy ang ginagawa niyo. Ayoko pong nakikita kayong nahihirapan eh. Hindi maaari, Iha. Hindi rin ako matatahimik sa kabilang buhay hanggat hindi ko napapatahimik ang asawa mo.
Kailangan mauna muna siya bago ako mamatay. Pero Lola Guada, Huwag mo muna akong iyakan. Tsaka na kapag hindi na ako humihinga. Masakit din kasi na nakikita kang umiiyak. ayokong isipin na malapit na ang sandaling pamamaalam niyo. Ayoko. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak si Lola Guada. Niyakap rin niya ako ng mahigpit at paulit-ulit na sinabing mahal niya ako na parang tunay na anak. Lalo ako napahagulgol at paulit-ulit na sinambit sa isip na sana merong mangyaring himala. Samantala, sa bahay kung saan namamalagi ang dati kong asawa, kapansin-pansin ang pagiging balisa nito. Kung kani-kanino na rin siya lumapit para humingi ng tulong. Pero lahat sila ay takot tuwing binabanggit niya ang taong nasa likod ng pangungulam sa kanya. Tila ba ayaw ng mga to na makalaban ng matandang babae? 1 linggo pa lang nakaratay na si Romel sa higaan. Naging marupok na kasi ang mga buto nito sa binte. Tinubuan na rin siya ng kakaibang sakit sa balat. Nangangayayat na rin dahil sa hindi magawang matulog sa gabi. Lagi daw kasing merong nagpapakita sa kanya sa labas ng bintana. Wag kayong papayag na kunin ako ng matandang hukluban na yan. Isasama niya ako sa naglalagablab na apoy. Maawa kayo. Huwag niyo ako ibibigay. Naiilang na lang ang pinsan na nagbabantay sa kanya. Tuwing sasapit kasi ang gabi, laging ganun ang sinasabi ng pinsan. Naaawa naman siya rito. Pero walang manggagamot na may lakas na loob na gamutin ito. Hindi rin naman tinangka ng pinsan ni Romel na lumapit sa akin. Batid na kasi nito na ako nagpakulam sa dati kong asawa. Hindi rin naman lingid sa kanya ang pananakit sa akin ng pinsan niya noon. Madalas pa nga noon, siya at ang asawa niya ang madalas na umawat noon kay Romel kapag sinasaktan ako. Malapit lang kasi ang bahay ng mga to sa inalisan naming bahay. Carlin, patawarin mo na ako. Hindi na kita sasaktan. Pangako. Ayoko pang mamatay. Iligtas niyo ako. Kausapin mong matandang mangkukulam na bawi ng sumpa sa akin. Sige na. Tumalikod na lang ang pinsan ng dati kong asawa. Para maiiyak na rin kasi ito dahil sa awa kay Romel. Alam kasi nito na wala na silang magagawa pa. Hindi na matatakasan ng pinsan ang parusang iginawa dito ni Lola Guada. Nang mga oras na yun, kalong ko ang payat na katawan ni Lola Guada. Ilang araw na siyang hindi kumakain. At kahit tubig, ay hindi na rin tinatanggap ng katawan nito. Ramdam ko anumang sandali, magpapaalam na siya sa akin. Lola Guada, ayoko po kayong mawala. Kaya lang po, mas masakit sa akin na makita kayong naghihirap ng ganyan. Sige na po, payag na ako. Mamamatay akong matiwasay dahil alam kong nasa mabuti ka ng kalagayan. Wala nang mananakit sa'yo. Lola! Lola! Kinantahan ko pa si Lola Guada habang nasa kanlungan ko siya. Isa yun sa kanta sa akin ni tatay nung bata pa ako. Tuwing pinapatulog ako, naramdaman ko pa ang paghaplos ni Lola sa pisngi ko. Lalong lumakas ang palahaw ko nang maramdaman kong wala na si Lola Guada. Niyakap ko pa siya ng mahigpit. Pakiramdam ko, kalahati ng puso ko kasama niyang namatay.
May isang oras din na yakap-yakap ko lang ang wala ng buhay na katawan ni Lola Guada. Lumapit lang sa akin si Primo at saka dinilaan ang mukha ng amo niya. Wala na ang Lola Guada, Primo. Iniwan niya na tayo. Nang mahimasmasan ng konti, binalot ko lang sa malinis na kumot ang katawan ni Lola Guada. Yun kasi ang bilin niya. Hindi rin naman daw kasi bibendisyonan ng pari ang katawan niya. Lahat ng ibinilin sa akin ni Lola Guada kapag namatay siya ay sinunod ko. Inilibing ko siya sa lupang natatamnan ng mga alaga niyang bulaklak. Tuwing hapon lagi ko yung dinidiligan. Dama ko pa rin na nasa paligid pa rin si Lola Guada at binabantayan ako. Magpahinga na po kayo, Lola Guada. Saan man kayo naroroon, sumain niyo nawa ang kapayapaan. Hindi ko po kayo makakalimutan. Isang buwan na mula nang mawala si Lola Guada. Nagpatuloy ako sa normal kong pamumuhay. Tuwing umaga, naglalako pa rin ako ng gulay. Nagulat pa nga ako nang minsan na naglalakad ako at bitbit ko ang mga paninda ko nang may ilan nang bumili sa akin. Pagkatapos sinundan pa yun ng iba hanggang hindi na ako nakaalis ng baryo namin dahil naubos na agad ng mga paninda ko. May ilan na pumupunta pa sa bahay para bumili ng mga gulay. Mas gusto daw kasi nila yung bagong pitas para sariwa pa talaga. Nakaabot din sa akin na marami daw nakakakita kay Lola Guada sa may bintana na nakadungaw. Madalas daw hapon nila ito nakikita. Inakala pa nga daw ng iba na buhay pa nun si Lola Guada dahil wala pang nakakaalam na patay na ito ng mga panahong yun. Ang tapang mo, ineng, para tumira dyan mag-isa. Buti hindi ka natatakot na magpakita sa'yo si Lola Guada. Naging mabuti po kasi sa akin si Lola Guada. Kaya hindi po ako natatakot sa kanya kung sakali mang magpakita siya. Kilala kasing mangkukulam ang matandang yan dito eh. Kaya lahat ilag sa kanya. Mukhang ikaw ang nagpabago sa kanya. Hindi naman kasi lingid sa amin na malungkot ang buhay niya. Wala ba namang pamilya at kaibigan? Tapos pinangingilagan pa ng mga tao. Salamat pa rin sa'yo ha. Kasi sa huling sandali ng buhay niya, ay naranasan niya magkaroon ng kasama sa buhay. Sa maiksing panahon po na nagkasama kami, naramdaman ko po na mabuti siyang tao. Totoong pagmamahal po ang ipinadama niya sa akin. Ganun ba? Ay, sayang nga lang at hindi siya nakilala ng lubos ng mga tao rito. Naunahan na kasi kami ng takot sa kanya. Pero sabi nga ng nanay ko noong nabubuhay pa siya, wala naman daw sinaktan si Lola Guada ng taga rito. Marahil kaya siya masungit at suplada nun. Para nga pangilagan siya ng mga tao. Ang totoo niyan kahit naman na sinasabi na mangkukulam siya, wala naman kami nabalitaan na kinulam niya. Dahil hindi naman po totoo na mangkukulam si Lola Guada. Marahil gawa-gawa lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Sa bagay nga, may mga tao talagang mahilig manghusga base lang sa nakikita at naririnig. Totoo po yan. O paano? Iuuwi ko na muna tong pinili ko sa yung gulay ha? Ayos lang ba na paminsan-minsan pupunta ko rito para makipagkwentuhan? Oo naman po. Bukas po ang bahay ko sa lahat ng gustong pumunta. Salamat ha. Sige, uuwi muna ako. Magluluto pa kasi ako ng tanghalian namin. Isa lamang si Aling Chona sa natatakot nun kay Lola Guada. Tuwing may nagtatanong sa akin kung totoo bang mangkukulam ito, lagi ko yung pinabubulaanan. Gusto ko kasi na kahit wala na si Lola Guada, malinis ko ang pagpapakilala sa kanya. Ayaw kong habang buhay na nakatatak sa kanya ang pagiging mangkukulam nito. Ilang gabi ko na rin pinag-iisipan ang isa sa mga bili ni Lola Guada na gawin ko. Yun ay makipag-ayos sa aking ama. Nauunahan kasi ko ng hiya at takot. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob para magawa ang huling habilin ni Lola Guada.
Bumiyahe ako ng ilang oras para umuwi sa bayan kung saan ako lumaki at nagkaisip. Pagbaba ko pa lang sa tricycle na sinakyan ko, ramdam ko na ang pangangatog ng buong katawan ko. Isang may edad ng lalaki ang tumigil sa ginagawa nitong pagsisibak ng kahoy nang makita ko. Mabilis niya akong sinalubong at walang salita na niyakap. Tuluyan na rin nalaglag ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Yumakap na rin ako kay Itay habang umiiyak. Patawarin niyo po ako, Itay. Dahil sa pagiging makasarili ko, nasaktan ko kayo. Ipinahama ko rin ang sarili ko. Nagkaayos kami ni Itay ng araw na yon. Kinausap ko rin ang madrasta ko at humingi ako sa kanya ng dispensa sa mga sakit ng ulong ginawa ko nun. Isang araw lang ako sa bahay ni Itay. Agad na rin ako nagpaalam. Naiintindihan naman nila ako na mas gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Pagbalik ko sa bahay ni Lola Guada, magaan na ang pakiramdam ko. Ganun siguro kapag wala nang nakatagong galit sa puso. Isang hapon, dumating ang pinsan ng dati kong asawa. Gusto lang daw nitong iparating sa akin na matagal nang pumanaw si Romel. Sinabi rin nito na wala siyang galit na nararamdaman sa akin, sa kabila na mali ang paraan ko ng pagganti. Kalimutan na raw namin ang nangyari. Wala din daw itong pinagsabihan na kahit sino sa totoong pagkamatay ni Romel. Sa kasalukuyan, narito pa rin ako sa bahay ni Lola Guada. Inaalagaan ko ang bahay niya, si Primo, at ang mga pananim niya. Mas pinili ko na rin mamuhay na lang mag-isa, kagaya ni Lola Guada. Wakas. Buisit!